Bakit Honda Winner X 150 ABS Racing ang kukunin nating motor? Para sa akin, ito yung pinaka-muscular, sporty, underbone. 3 years naman po na installment nito. Yan, 3 years ay 5,585. So ayan mga idol, what's up? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Jeep Jam Cycle Inc. Tanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. Meron na po tayo dito ang Honda Winner X 150. Wow, grabe. Ito po yung matagal nang hinihintay ng karamihan. Honda Winner X 150. Nandito na po sa General Santos City, South Cotabato, Mindanao. Meron po tayo dito ang tatlong version ng Honda Winner X 150. So meron po tayo dito ang standard ABS version, itong dalawang to, ABS version po ito. Itong matte black, tapos itong matte red. Yan, naka-ABS po yan. Maganda pa sa ABS version mga idol. Charging port at naka-keyless na rin po ito. Ito po yung itsura ng ABS mga idol. Anti-lock braking system, which is napaka-smooth po nito i-brake. Hindi ka basta-basta masisimplang pag bigla mong napihit yung brake. Ito naman yung standard na braking system natin. Wala po sa ditong kabilog. Yun, meron. Ayan yun. ABS version po yan. Dagdag safety features sa ating motor. Ito po yung standard version nila. Maganda sa standard version ni Winner X kasi naka-keyless na rin po. Ipindutin natin yan yung seat. Tapos bubukas na po yan. So ayan, dito na po tayo magagas. Yan natin to ng review. Napasok tayo. Wow! Ito na po yung Honda Winner X ABS Racing version. Yan, napakaganda talaga. Wow. Ibang-iba yung datingan niya mga idol. Napaka-brusko. Napaka-aggressive ng design niya. Ayan o. Pag tinignan natin pa side, yun o. Parang big bike yung laki niya. Napaka-muscular. Ayan o. Wow. Unahin muna natin yung engine type nito. So ito po ay 149cc to be exact. Naka 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam. At ang cooling system po nito ay liquid cooled na po mga idol. So yan po yung radiator niya. Nilalagyan po yan ng coolant. Maganda pa po dito, assist with slipper clutch na to. Ganda ng pagkakadesign ng shifter niya. Napaka-smooth nito, shift ng gear. Ito po ay 6-speed na rin. 1 down and then 5 up. So ayan po yung shifting niya. Para sa akin, ito yung pinaka-muscular, sporty, underbone sa 150cc na category. So kilatisin muna natin. Meron po sa ditong visor na naka-smoke. Ito naman naka-glossy black na plastic at pinagsamang matte black na plastic. Ayan dito. Ganda yung pagkakadesign dito. Parang Optimus Prime mga idol, yung pagkakadesign niya dito. Tapos dito naman makikita natin yung busina niya. Ito naman naka matte black. Mapapansin yung mga idol, meron sa dito parang honeycomb siya. Oh. Ganda ng design niya dito sa harapan talaga. Oh. Ito naman yung kilay-kilay niya, yung DRL niya. Sa ditong butas, no, parang kilay-kilay niya rin. Ito naman po yung pinaka-headlight niya. Nandito po sa bandang gilid yung low beam. Dito naman sa gitna yung high beam niya. Parang sa CBR, ano na siya, 650. Dito parang ano siya, may winglet. Ayan o, napakaganda niya. So pagdating pala sa headlight na ito, lahat po ito naka-LED na, mapa-signal light. Ayan o, naka-LED na yan. Mas maganda pag naka-LED kasi energy efficient, hindi umiinit, at mas tumatagal yung mga ganito. Sa front suspension naman po nito, naka-telescopic pa rin po ito. Maganda dito kasi napakalaki niya. Tapos napakasulid ng mga metal niya dito, yung ginamit sa kanya. Ang brand po nitong shock niya ay Showa brand pa rin to. Yan yung gusto ko sa Honda, yung ano niya, yung suspension. Yung sa akin sa GTR ko, 4 years na, wala pa rin, hindi pa rin ano, lumalagatok. Yun yung maganda sa Honda. Ito, tatagal talaga to. Basta sa Honda na suspension. Mako naman po tayo sa braking system nito. So ito po ay equipped with anti-lock braking system, single channel po. Sa harapan lang po may ABS siya. So ito po yung itsura ng
ABS niya, anti-lock braking system niya. Maganda sa ABS kasi pag bigla mong pihit ng brake, di yan basta-basta maglalak, so makakaiwas ka sa mga semplang. So napakaganda po basta may ABS po yung motor natin. Naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. So ang brand po nito ay Nissin. So Japanese brand po yan. Ito naman po yung design ng disc niya, pa-wavy na rin po siya. Pagdating naman sa mags nito, naka 17 inches po ito. Kulay gold naman din yung kulay niya. Ang size naman po ng gulong nito ay 90 by 80, 17 inches nga po yung laki ng mags niya. Naman banda sa side, makikita natin dito yung Honda na decals. Ito naman X na sky blue tapos white. Liquid cooled dual overhead cam. Ayan yung isa sa napakaganda sa motor na to. Gustong gusto ko pa dito itong nakalagay dito na Honda. So hindi ka na maglalagay ng aftermarket na bilipan. Okay na to, napakaganda niya na. Dito po nilalagay yung battery niya, dito sa loob na ito. Binabaklas lang po yan. Ito naman po yung brake pedal niya, maganda kasi manipis na rin siya. Tapos ito naman po yung footrest, natitiklop din siya. Footrest ng ating back ride, ayan o. So dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. Pag tinignan natin pa side, grabe, napakatulis niya talaga yan o. Baka makatusok to pag bigla mong preno. Ayan o, napakatulis niya po. Tapos ganda rin na, napaka-unique ng design niya dito. Ayan. So ito naman po yung taillight saka brake light niya. Ang big bike na po yung datingan niya. Ayan o, yung taillight saka brake light niya. Napakatulis tingnan o. Ito naman yung signal light natin sa likod. Naka-lead na po yan lahat. Taillight, brake light, signal light sa likod. Naka-LED na po yan, naka-lead na po yan lahat. So ito naman po yung ilaw niya sa plate. Ayan o, dito po natin nilalagay yung plate. Napakalapad din po ng back fender niya. Maganda dito kasi maharangan talaga yung mga talsik-talsik kapag maulan. Okay na okay itong back fender niya. Pagdating sa muffler nito, napaka-brusko ng datingan niya rin. Oh. Napakalaki. At meron po sa ditong heat guard. Meron siyang matte black dito na plastic. Ayan, naka-matte black po siya. Ito naman yung pinaka-tambutso niya. Bagay na bagay yung muffler niya dito sa katawan niya. Sa braking system naman po nito sa likuran, naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. Yan po yung design ng disc niya, wavy rin po siya. Tapos ito naman po yung swing arm. Maganda yung adjuster niya, napakaganda na. Rear suspension niya, naka-monoshock po ito. Ang size naman po ng gulong niya ay 120 by 70, 17 inches naman po yung laki ng mags niya. Kulay po pala ng mags na ito ay gold na rin. At ang design ng kanyang tire ay naka-street tire, napakaganda. Ayan o, parang malambot siya, parang smooth compound po siya. Napakakapit nito sa espalto, sa kalsada. Maganda pala ang stock sprocket niya na brand, RK. Ayan o, RK yung brand. Stock size naman po nito ay 44 teeth. Ayan po yung ano niya, size ng sprocket niya dito sa likuran. At sa engine sprocket naman ay 15 teeth ang stock sprocket niya. So ito naman po yung swing arm, napakasulit talaga. Meron din po sa ditong chain guard. Ayan, ito po siya. Ito naman po tayo dito sa handlebar niya. Ayan, unahin natin itong side mirror niya. Maganda side mirror na ito. Maganda rin yung pagkaka-design. Sakto lang yung lapad niya mga idol. Naman po yung clutch. High beam, low beam na switch. Maganda pa dito, meron siyang passing light. Ayan o, pass light. At ito naman po yung horn at turn signal light. Ayan o. Sa right side naman po, nandito po yung electric start. Dali lang din naman maglagay ng hazard. Meron naman sa nabibili sa online shop. Kahit wala itong kill switch, meron naman itong angle sensor naman to na kusang namamatay yung makina natin kapag nasubrahan ng higa yung motor natin. So kahit walang kill switch, okay na okay pa rin yan. Tapos sa hazard, wag naman kayo mag-alala kasi madali lang bilhan yan. Dito lang yan nilalagay na switch. Sa hazard, okay na okay pa rin. Instrument panel gauge niya. Naka-fully digital na rin po ito. Napaka-detalyado rin po nito. Ito naman po yung mga indicator niya. Napaka-sporty ng design niya. Ito naman sa parting baba, meron na po sa ditong charging port. Ayan, pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone. So dito naman po sa bandang kanan, nandito po yung ignition niya. Naka-keyless na po ito mga idol. Pindot-pindot ka na lang. So mas elegant. Ito naman po yung bukasan natin ng upuan para makapagpagas tayo. So hindi basta-basta mananakaw yung motor nyo kasi wala sang kickstart, wala sang susi. So paano pag nakaw niyan? Itutulak lang or kakargahin lang. So, ito naman yung design ng dibdib niya. Ganda rin ang design niya. Plain lang po sa dito. Maganda dito kasi may mga nabibili naman na
basket dito, steep grill, may nabibili naman. So pagdating sa upuan nito, naka two-tone po ito. Napakagaspang dito naman. Ganda ng pagkaka-design ng ano niya, yung cover. Ito gaspang, tapos napakalambot niya po. Ayan, napakalambot niya. Mas malambot to compare dun sa GTR 150 natin. Ito naman po yung emblem ng Winner X. Naka-stainless na po yan. Ganda. Sa kulay pa lang, winner na winner ka na. Ito yung mga HRC, mga Honda Racing Corporation na mga kulay. Yan, parehas po sa dun sa ano natin, sa CBR. Tingnan natin yung CBR 150. So, ayan yung CBR. Meron sa nakalagay dito na Winner X. Yan, maliit lang siya. Dito pwede nyo malagyan ng mga sarili nyong sticker. Well, dumako naman po tayo sa cash price nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa Honda Jig Jam Cycle Inc. Yan, Winner X ABS Racing po ito. Cash price po nila dito ay 135,000. So yan po yung cash price nila dito, 135,000. So kung mag-installment naman po tayo, ang down payment po nito ay 19,000. Ayan, 19,000 po. Sa 3 years naman po na installment nito, yan 3 years ay 5,585. Yan o, 5,585 lang. Meron ka ng Winner X 150 ABS Racing version. Sa mga freebies naman po nito, free helmet, jersey, LTO registration, 3 years na po yan. And then TPL insurance para lagi tayong insured. Bakit Honda Winner X 150 ABS Racing ang kukunin nating motor? Unang-una po kasi dyan yung pormahan nito. Para sa akin, ito yung pinaka-muscular, sporty, underbone sa 150cc na category. Napakaganda na agaw pansin sa kalsada. Parang parang big bike na yung lakihan niya kasi. Maganda pa dyan yung safety features niya. Naka-anti-lock braking system na po ito. Ayan, ABS. Napaka-smooth niyan i-brake. Sa shifting ng gear, naka-assist with slipper clutch na rin po ito. Napaka-smooth niyan i-shift ng gear. Ayan, okay na okay po. Tapos, malobat kayo sa kalsada, sa daan. Pwede po kayong mag-charge dito ng cellphone. And then, keyless na rin po ito para iwas nakaw. Tapos, napaka-elegant. Dito na rin po kayo nagpipindot ng upuan. Hassle-free na rin. At napaka-elegant na instrument panel gauge niya. Isa pa po dyan yung ilaw nito. Mapa headlight, tail light, brake light, signal light. Naka-LED na po ito lahat. Wala ka na makikita ang halogen bulb dito sa motor na to. Mga aftermarket naman na parts, mabibili nyo po dito sa Honda 3S Shop. Napakarami pong 3S Shop ng Honda. Kung gusto niyo naman pong papugiin palalo itong motor na to, napakarami na po sa online shop. Mabibili nyo ng mga aftermarket na ito. Yan, available po ito dito sa Honda Jig Jam Cycle Inc. Located po dito sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. So come in visit na lang po kayo dito. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog. Peace yo!